Seroro, bulag ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na, ako, talagang hindi ko sinasadya. Anong pagpapanggap yan? Pasensya na, pasensya na. Yung bestidang binasa mo, kaya mo bang bayaran? Anong nangyayari? Ito ay... Nabuhay ako muli. Bago pa mangyari ang lahat ng trahedya. Palang pala, hindi ko talaga kayang talunin si Seroro. Dahil ang mundong ito Ay isang literaturang pang-eskwelahan na nagbibigay buhay. si Seroro ang bida. Mahirap pero maganda. Kahit na mahirap ang simula, May tatay na lasenggo, at mahinang stepmother, pero sa sariling pagsisikap, nakapasok siya sa eksklusibong paaralan. at naging kaklase ng bida. Ang bida, si Xian Huay, malandi, Mayabang at malamig ang ugali, galing sa napakayamang pamilya. May kasintahan na kapantay ang estado. Ang ganyang klaseng tao, sa huli ay umibig sa bida, at naging tapat na aso. Talagang isang magandang kwento. kung sana, hindi ako yung kahabag-habag na kasintahan. Ang papel ko, ay wala nang iba kundi maging, hakbang sa kanilang pag-ibig, dapat mayaman na dalaga. Pero dahil paulit-ulit na inaapi ang bida, pinag-initan ng bida. Sa huli, naghirap ang pamilya, at napilitang mabuhay sa upahan, kumakain ng murang pagkain. At sa huli, dahil sa gaslik sa katabing unit, maagang namatay. Lahat ito nagsimula ngayong araw. Sinira ang bagong bestida ko, at nagalit ako ng harapan. At aktibong ipinagtanggol ni Zaiyan Y si Sia Rauro. Mula noon, Nagsimulang manggulo si Seroro. Ginulo niya ang buong buhay ko. Magkaklase tayo. Bakit mo siya pinahihirapan? klase, class president, Linwu o Linwu, ang cute-cute mo talaga. Dahil sa dalawang to, isang buong buhay ang nasayang. Hindi ko siya sinasadyang pahirapan. Sinira niya ang bestida ko. Dapat siyang magbayad. tama lang na magbayad. Magbabayad ako. Dahil magkaklase tayo, bawasan ko na ang halaga. 700,000 pesos. 700,000. Huwag mo akong lokohin. Dahil lang mahirap ako. Manahimik ka na lang. Ang bagay na ito, ay wala. Kahit anong kinalaman sa'yo. Ito ang unang beses na ganyan ang tono niya sa akin. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng mag-check sa official website. Bibigyan kita ng 2 araw. Pasukan sa Lunes. I send ko sa'yo ang bank account number. Nang maranasan kong maghirap, saka ko lang nalaman ang halaga ng pera. Su Jingwang. Su Jingwang, ang talento sa batch namin. At siya rin ang malungkot, malamig at mapilit na stepbrother ni Seroro na hindi pa huli sa ganda ng bida. Noong nakaraang buhay, dahil sa pagkamuhi ko kay Seroro, madalas ko siyang awayin. Tinanggap niya lahat iyon. Akala ko, wala na kaming ibang koneksyon. Hanggang sa araw na iyon. Tagay, Maligayang kaarawan. uminom pa kayo, uminom pa. Sa birthday party ni Xian Huay noong second year college. Ako at si Seroro ay aksidenteng nakainom ng alak na may hinalo. Siya ay nahulog sa kandungan ni Xian Huay. Habang ako ay humawak kay Xu Jingwang. Noong gabing iyon ay naging mainit na gabi para sa bida at bida. Ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Linwu. Sino ako? Ano bang sinasabi mo? Pagsisisihan mo ito. Hindi. Noong umagang iyon, marami akong masasakit na sinabi. Ako ang bahala. Hindi ko kailangan. Kagabi, isipin mo na lang na walang nangyari. At huwag mong sasabihin kaninuman. Mula ngayon, para tayong hindi nagkakilala. Pagkatapos, bumagsak ang pamilya namin. Habang sumikat ng husto si Xu Jingwang, hindi na talaga kami muling nagkita. Tito Ding, umalis na tayo. Sa buhay na ito, malamang wala na tayong kinalaman sa isa't isa.
Lin Wu. Tigil na. Ang tanga ko, kuyang sawing puno ng pag-ibig, nakatayo ka na naman dito sa pintuan. Pasensya na, ganda. May gusto na si Kuya Lindsay, hindi siya nagbibigay ng contact details. Kanino mo ibinigay ang puso mo? Ano bang pakialam mo? Ano ba ang ugali mo? Hoy, wala pang nakakapagsalita kay Kuya C, nang ganyan. Ganito talaga ang ugali ko. Ano nang ginagawa mo sa pintuan? Nakatayo ka lang dito. Naipagtabuyan ka ba? Hoy, hindi ikaw. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Ako? Para saan? Tutulungan kitang ligawan si Xian Huai. Wala siyang kinalaman dyan. Gusto kitang ilibre ng pagkain. Ang mahal dito. Sa nakaraan, alam ko lang na si Lindsay ay nagpakalugmok sa sarili at palaging kasama ang mga tambay. Pero ngayon, mukhang kakaiba lang ang suot ng alalay niya. Pero mabait naman siya. Tara, libre ko. Hoy, Kuya C, mas okay para sa akin yung magandang to kaysa kay Hiwen C. Hindi maganda ang panlasa niya. May nagmumura pa sa sarili. Masarap ang pagkain dito, di ba? Lindsay, sunod sa Niren ka talaga. Nasa hallway ka, nang mahigit kalahating oras. Ang kapal ng mukha mo, at panay ang paghabol kay Wency, panliligalig yan sa kanya. Wala kang pakialam. Ano ka ba? Lindsay, sinabi ko na, nakatuon ang isip ko sa pag-aaral ngayon. Nagiging pabigat ka sa akin. Sa nakaraan, para lang makabili si Lindsay ng mamahaling bag para kay Hiwensi, ipinagbili niya ang bato niya. Tapos, dahil sa impeksyon mula sa sugat, namatay siya ng maaga. Para po. Sino yung babae? Manliligaw ba yan ni Lindsay? Talaga nga, palagi siyang kumakampi sa iba. Noong first year of junior high, nag-away kami ni Xian Huai. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit. Minura niya ako ng husto. Ako na kapatid niya, wala man lang halaga. Hiwensi, tanong ko sa'yo. Yung paghabol sa'yo ni Lindsay, para sa'yo, nakakabagabag ba yan? Tinatanggol niya ako. Pasensya, ayaw kong sagutin yan. Ni isang simpleng tanong, di mo masagot, marami ng regalong natanggap si Hiwensi kay Lindsay. Siyempre, di niya aaminin, sa harap ni Lindsay. Pero kung sasabihin niyang hindi ito nakakabagabag, salungat naman sa sinabi niya kanina, bakit di mo na lang sabihin, kung ikaw ang bumili ng suot mong damit? Napakahilig ni Lindsay sa ganyan. Tiyak na ipagtatanggol niya ako. Oo. Naubos na ang stock ng bestidang ito noong nakaraang linggo. Wala nang available sa mga tindahan sa lungsod. Paano mo ito nabili? Araw-araw sinasabi ni Hiwensi sa klase na siya ay isang socialite. Nagpapanggap lang kaya siya. Ito ay binili ko talaga ng mag-isa. Napakaganda mo, bakit ka naman ganyan ka-agresibo? Ganito lang talaga siya magsalita. Bakit sa'yo, agresibo na ang tawag? Ayos alam mo pang ipagtanggol ako. Hindi ka pa pala talagang walang pag-asa. Sino ka ba talaga? Ako ang ate ni Lindsay. Ang bestidang ito, kailangang miyembro ka na gumagastos ng 10 milyon pataas bawat taon para makapagpa-reserve. May kakayahan ba ang pamilya mo? Paano ko hindi alam yan? 10 milyon. Oo. Ito ay regalo sa akin ni Lindsay. Pero sinabi ko nang ibabalik ko sa kanya ang pera. Kaya, si Lindsay pala ang mayaman. Tandaan mong singilin siya. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangang bayaran niya ako. Sa susunod, sa pakikitungo sa pinagkakautangan mo, huwag mo nang gamitin ang ganitong ugali. Nak! Ikaw, Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hoy, ako ay isang simp, hindi ka ba rin? Nga! Kahit na may problema sa utak si Xian Huai, at saka sa panlasa, pero gwapo siya, at mayaman pa. Ano ba ang gusto mo kay Hiwensi? Gusto mo ba siyang sinungaling, o gusto mo siyang hambog?
Mabait siya sa akin. At inaalagaan niya ako. Iyon na ang sapat. Akala ko, hindi lang nakikita ni Lindsay ang tunay na ugali ni Hiwensi. Hindi pala, kulang lang siya sa pagmamahal. Oh, sige saang paaralan nag-aaral si Ate Wo? Wagwang International ah. Hindi ba't kasabay ni Wangge sa iisang paaralan? Wang Jie. Sino bang Wang Jie? Nabanggit ko na kay Sige, yung kapitbahay ko. Sobrang talino na scholar. Libre ang lahat ng gastusin sa pag-aaral at pang-araw-araw. Mula nang makapagtapos ako sa pag-aaral, hindi na ako nakabalik sa lugar na ito. Nagpahinga lang ako ng ilang minuto sa lounge ng airport. Tapos pagmulat ko ng mata, bumalik na ako sa edad kong 18. Sa panahong ito, buhay pa si Lin Wu. Narito pa siya. Physics. Talagang ikinahiya mo ako. Melancholy sweetie, Lin Wu. Melancholy sweetie, Lin Wu. Melancholy sweetie, Lin Wu. Please buff si Shai, Shen Minglu. Xian Hui. Load. May makakaligtas ba sa akin? Ang mga taong ito, mas mababa pa ang grado kaysa sa akin. Hindi pwede, hindi pwede. Kaysa kopyahin ang assignment, ni Xian Hui yung naglo-load, mas mabuti pang kopyahin na lang ang kay Xu Jingwang. Pumasa ako. Hindi. Hindi. Bakit hindi ka na sumasagot sa akin? Sue, pwede bang makita ko yung physics homework mo? Bakit bigla ka na namang nawala? Nakakainis na lalaki. Mas plastic pa kay Xian Hui. Salamat. Yung biology, chemistry, at math mo. Tuturuan mo rin ako. Hindi ko rin alam. Ang bilis niyang magalit. Heto, paborito mong blueberry bun. Ito, para kay Xian Hui. Si Xian Hui, tae lang ang dapat kainin. Lin Wu. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Ayoko ng cake, lalo na yung strawberry cake. Kain na lang tayo niyan mamayang tanghali. Hoy, tingnan mo. Si Miss Lin, na-reject na naman. May kasunduan kasi silang magpakasal. Normal lang yun.
Normal yang ulol. Sa tingin ko, mas maganda ka kaysa kay Linwo. Mas mabait ka pa. Ngayon ko lang nalaman na ganito ka palalo si Xian Huay. Hindi sa'yo tong cake. Huwag kang feelingero. Ano nung sinabi mo? Nagpapakute lang. Su Jingwang. Heto, pasasalamat ko sa'yo. Salamat sa pagpapadala ng sagot sa homework kahapon. Ikaw pala yung melancholic sweetie. Ano nang ibig mong sabihin? Kung alam mong ako yon, papayag ka pa bang magpahiram? Ah, sige na nga, wag mo na lang pansinin. Papahiramin kita. Salamat, ang bait mo talaga. Tara na. Lin Wu. Mumu. Ito si Shen Minglu. Noong nakaraang buhay, nang bumagsak ang pamilya Lin, siya lang ang tumulong sa akin nang ako'y nasa paghihirap. Ay, nakalimutan ko. Gaya rin pala ng iba, binibining Lin. Hinahamak mo rin ako. Hoy, Shen Minglu. Hindi kita hinahamak, nawala lang sa isip ko kanina. Alam kong iba ka sa kanila. Nga pala, bakit mo binigyan ng maliit na cake si Xu Jingwang? Paano mo nalaman na binigyan ko siya ng cake? May nag-post ng litrato sa forum. Yung cake, ayaw na ni Shen. Si Xu Jingwang lang naman ang basurahan. Ano ba ang maganda kay Xian Huay? Isang plastic. Kahit sinong lalaki sa eskwelahan, mas magaling pa sa kanya. Kahit mahirap ngayon si Xu Jingwang, parang perlas lang yan na natatakpan ng alikabok. Tiyak na babangon siya. Ang halaga ng pagtatagumpay mula sa wala. Hindi kayang pantayan ni Xian Huay na umaasa lang sa tatay. Ni hindi nga siya karapat dapat ikumpara. Bakit? Hulaan mo. Ano po? Anong ugali mo? Ipakilala mo nga kami. Anong milk tea ang meron dito sa inyo? Na sikat? Alam ko ang proseso. Ay, muntik ko nang makalimutan. Noong ako'y gago pa, mahilig akong manginis sa kanya. Yung, pasensya na. Baka nagkamali ang kaibigan ko. Yixed, hindi na kailangang ipakilala. 2 bestseller milk tea na lang. Gago. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Milk tea. Jasmine. Sa 2 buhay niya, ganito ang amoy niya. Jasmine nga. Pero hindi ito ang amoy niya. Hindi rin ito ang amoy niya. Hoy, uwi na tayo. Mamamatay na ako sa math at physics. CJ.
Hoy! Hintayin mo ako, pupunta ako agad. Tito Ding, sa presinto. Ano na nangyari, Nay? Noong nakaraang buhay, nang makulong ang tatay ko, lahat ng matatandang tauhan ay pinaalis. Ikaw lang, Tito Ding. Agad-agad ay nagmaneho ka na para sa tiyuhin ko. Tito Ding, may problema ka talaga. Sa nakaraang buhay, nakipagsabuatan si Uncle Ding kay Lin Qinyuan, kaya naubos ang yaman ng pamilya Lin. Pagkatapos, kunwari tinanggap niya ako. Pero ang totoo, gusto niyang ipakasal ako. Sa isang lalaking 30 taong mas matanda sa akin. Hindi ako makatakas. Si nanay ang nagligtas sa akin. Pero siya, ipinakulong naman sa mental hospital. Sa buhay na ito, babaguhin ko talaga ang kapalaran ng buong pamilya namin. Hoy, Sigor, tignan mo kung sino ang dumating. Uwi na tayo. Ikaw pala ang susundo. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Hindi ka ba masaya na ako ang dumating? Nagulat lang ako, talagang pumunta ka. Dati, ang close ko talaga ni Lindsay. Pero nagsimula akong mainis sa paglalaro niya ng video games, ang childish kasi. Nakakainip ang paggrocery namin. Lahat pala ito ay dahil lang sa isang sinabi ni Xian Huay. Xian Huay, bakit mo ako hindi pinapansin? Ano bang pakialam ko sa'yo? Ikaw lang sa buong klase ang may lakas ng loob na hamakin ako. Hindi ko naman sinasadya na umalis ng maaga sa birthday party mo kasi nangako ako. Kaya sinasasamahan ko siyang kumain ng fried chicken. Eh di hanapin mo kapatid mo. Huwag mo akong istorbohin. Plastic. Bulag talaga ako noon. Kaya ko siya nagustuhan. Eh di masanain mo na lang ang sarili mo. Totoo pala, hindi mo na talaga gusto si Xian Huay. Nat, ayoko na. Su Jingwang, May kailangan ako. huwag kang maniwala sa mga sinasabi sa forum. Yung maliit na cake na yon, para sa'yo talaga yon, hindi para kay Xian Huay. Kuya, ito ang unang pagkakataon niya. Napiliin ako. Wuwo, dumating ka rin. Ang tagal naming naghintay ni tita at ni Xiaowai. Haha. Kapag walang dahilan ang pagiging mabait, may masamang balak yan. Nakakatawa isipin. Kaya kong habulin siya ng buong puso sa halos buong buhay ko. Ang mga matatamis na salita ng nanay niya ay malaking tulong. Sa nakaraang buhay, naramdaman ko pa nga na mas maalaga pa siya kaysa sa sarili kong ina. Pero nung araw na nalugi ang pamilya Lin sa nakaraang buhay, nagmakaawa ako sa kanya sa ulan. Pero hindi man lang niya binuksan ang pinto. Ay, Wuwo. Galit ka pa ba? Espesyal na inihanda para sa'yo ni Yanwai. Ang kwintas na gusto mo. Paano mo nalaman na gusto ko ang kwintas na ito? Ganun nga, binigyan ni Lin Wu ng cake si Xu Jingwang. Gusto lang niyang makuha ang atensyon ko. Ma, kailangan na nating umalis. Ay. Hindi mo na siya gusto. Makikita sa kalahating kinain na dalandan na ito kung gaano kasindep. Sige nang, Jiang. Napakatanga ko talaga sa nakaraang buhay. Naisip ko pa na hindi ako mahal ni Gen, Jiang. Eh hindi naman niya ako gusto. Bakit ko pa siya pag-aaksayahan ng panahon? Mabuti naman kung naiintindihan mo. Ang kasalang ito, ang pamilya Xi ang humiling nito. Magmalaki ka lang ng magmalaki. Dapat lang natiisin yan ni Xian Huay. Ano ba talaga ang nangyari kay Mama? Kaya natatakot siyang makisama sa atin? Ang pinakamahalaga ngayon ay ang takdang aralin ko. Nandyan ba si Melancholy Sweetie? Bakit hindi pa siya sumasagot? Maganda at gwapo talaga silang dalawa. Kuya, Ano yon? Ikaw ba at si Lin Wu ay nagde-date? Tita, gusto kita. Pwede bang maging nanay ko kayo? Huwag kang mag-alala.
hindi nananakit ang tatay ko. Siguradong magkakaroon kayo ng masayang buhay. Huwag kang magpakapal ng mukha. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ba't sinabi mo na hindi nananakit ang tatay mo? Kung sasabihin ko ang totoo, wala na akong nanay. Kuya, tandaan mong dumalo sa aming engagement party ni Away. Sinadya mo ba? Napiliin ang araw ng kanyang libing para sa engagement. Umalis ka. Umalis ka nga. Paano posible yun? Ang pagiging dominant niya ay parang isang taong nasa mataas na posisyon. Ano nang pakialam mo? Ako. Nagtatanong lang ako. Sa bibig mo, basta-basta lang. Pero sa puso mo, talagang concerned ka. Nanay, kinagalitan ako ni kuya kanina. Ayos lang yan. Rauro, malamig ang ugali ni Xiaowang. Ganyan na talaga siya. Alam mo naman yan. Oo. Nandito ba si Melancholy Sweetie? Dapat ayaw sa akin ni Linwu. Pero kahapon, hinihingi niya ang assignment ko. Kaninang umaga, binigyan niya ako ng maliit na cake. At ngayong gabi, sinadya niyang magpaliwanag sa akin. Siya ay muling nabuhay. Bakit hindi ka pa sumasagot? Salamat, Yuyuk Xiaoshen. Noong humihingi ako ng assignment kay Xian Huai para kopyahin, matagal pa siyang nagpapapansin bago ibigay sa akin. Si Xu Jingwang, parang Diyos. Noon, inaapi ko pa siya. Isang matalinong estudyanteng, bigla na lang nag-aabot ng sagot. Paano ko siya naapi noon? Xian Huai, gusto mo bang mangopya ng assignment? Si Xian Huai pala. Akala ko nag-aaway ang kaliwat ka ng utak ni Xu Jingwang. Yuyuk Xiaoshan, hindi ako mangungopya. Xian Huai. Nakakainis yung mga nagmemensahe lang ng isang tandang pananong. Ang sarap ng pakiramdam pagkatapos ng assignment. Laro, halika na. Sa tuwing napapansin niyang malungkot ako, si Linwu ay mapagpasensyang nag-aaliw sa akin. Linwu. Ni isang sagot, wala siyang sinend sa akin. Anong ginagawa niya? Talaga nga. Si Ruoruo. May bagong bukas na dessert shop sa baba ng bahay namin. Pumunta na tayo ngayon. Pumunta tayo pagkatapos ng klase. Bless you. Talagang ginawa niya yon para mapansin ako. Lin Wu. Ito ang upuan ko. Pwede bang umusog ka? Swak, ikaw talaga ang hinihintay ko. Hinihintay mo ako. Sa palagay ko, hindi naman tayo ganun ka-close para hintayin mo ako rito. Umusog ka nga. Linwu. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong abusuhin ang kapwa mo dahil lang mayaman ang pamilya mo. Ikaw ba ang boyfriend ni Seroro? Ano nung pinagsasasabi mo? Ang sinasabi ko. Ikaw ba
Ang boyfriend ni Xeruru. Siyempre hindi. Huwag kang magkalat ng chismis. Kung hindi mo naman siya boyfriend, at wala kang kinalaman sa kanya, ang aming usapan, anong karapatan mo para magsalita? Lin Wu. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero huwag mong idamay ang ibang tao sa galit mo. Sige, CJ, kausapin na lang kita. 2 araw na ang lumipas. Handa na ba ang 900,000 pesos ko? Seryoso ka? Siyempre naman, hindi lang ito 9,000 pesos. Linwu, maging mabait ka naman. E di ikaw na lang ang magbayad para sa kanya. Wala naman siyang pambayad. hindi pwede yun. E di magbayad ka. Mamayang gabi, ipapadala ko sa'yo. Ipadala mo sa akin ang bank account mo. Ang bait-bait mo talaga, Ginoong Xi. Umalis na tayo. Talagang matalik kong kaibigan. Masaya talaga kapag may magandang nangyari. Kahit ang homework ay mukhang ang ganda-ganda na. Homework, hintayin mo ang pagmamahal ko. Hoy! Hindi na ako manonood ng Melancholic Sweetie. Ang sinabi ni Xu Jingwang, parang nakakaawa naman. Hindi naman kita makakapirata sa exam. Ah, Ganun ba? Sige, kaya mo yan. Ethan. Para hindi na ako maistorbo pagkatapos ng klase. Guro sa math, tinawag kayo sa opisina. Yung class representative. May sinabi ba si Ma'am kung bakit kami hinahanap? May partikular ba siyang dahilan? Yung exam nyo kagabi, na-check na niya. Mukhang nakakaiyak yung resulta. Anong ingot ang pinagkopyahan mo? Sarili kong sagot yan. Anong pinagtatawa mo? Ha? Hindi ako tumatawa. Nakita ko nga. Baka, may konting twitch lang tong labi ko paminsan-minsan. Sa mahabang panahon kong pagtuturo, ngayon ko lang nakilala ang estudyanteng tulad ninyo. Yung prosesong ipinaliwanag ko kanina, naintindihan ninyo, di ba? Naintindihan. CJ, Mamaya, kapag may oras kayo, ipaliwanag ninyo kay Xu Jingwang. CJ. Nag-leave si Kyuding ngayon. Sabi ni nanay sabay tayong uwi. Layo ka sa akin. Ikaw. Nagkabati na kayo ni Xian Huai. Ayaw mo na naman ba akong kausapin? Ako na amoy aral. Paano ako lalapit sa iyo na amoy leave? Ano ba nang iniisip mo? Ano nang nangyari? Ano? Naku, yung kabit ng tatay ni Fang Kong, nandito na naman. Dapat hanapin ko na siya agad. Hoy, sasama ako. Ikaw ang magmaneho nito, dere-derecho lang ng 2 kalsada. Hoy. Ikaw ba ang magmamaneho nito? Pero hindi ako marunong magmaneho. Pwede mo ba akong turuan? Umupo ka at ikot mo yon. Ang ganda mo pala kapag bumingiti. Talaga? Dati, sinabi mo pang ang mukha akong babae. At isa akong mapanirang tao. Noon, nagkamali lang ako. Huwag mo nang isipin yon. CJ. Salamat. Paalam. Paalam.
Kamusta? Bakit ang bilis mo magbisikleta? Mabilis ba? Hindi na ako magsasalita ng kahit anuman. Kabit, talagang walang hiya. Kuya C. Ano yon? Yung nasa sahig ay kabit, nandito para pilitin siyang pakasalan. Hoy, Su Jingwang, bakit ka sumusunod sa akin? Dito naman ako nakatira eh. Ah, Lin Wu. Huwag mong kalimutang maglaan ng oras para ipaliwanag mo sa akin ang math logic ng problemang iyon ha. Hay, kaya mo pang magturo ng math sa iba? hi, ano to? Anong nangyayari? Yung nakaluhod sa sahig, kabit yan na humaharap sa tunay na asawa. Pinipilit niyang makipaghiwalay yung asawa. Totoo ba? Ma, halika, uwi na tayo. Oho, anak ba iyan ng kabit? Hi, hi, hi. Napapansin mo ba? Parang may pagkakamukha kayo nitong berde ang buhok. Magkakamukha talaga ang mga gwapo. Gets mo ba? Hindi ko gets. Sige na, malaki ang mundo, napakaraming tao, magkamukha man, hindi naman yan kakaiba. Mabuti pa ang ampon na anak, masunurin at masipag, gwapo pa. Ay, hindi na kaya. Susuko na ako. Haha, ako ang Spicy King. Bibili ako ng 2 milk tea. May tao po ba? Andito na. 2 light milk tea, madaming yelo. CJ. Bakit ka umiiyak? Ha? Ay, maanghang pala yung kinain ko kanina. Medyo maanghang. Oh. Nabaliw yata ako sa anghang. Tutor ka, tapos nagpa-part-time ka pa sa milk tea shop. Su Jingwang, naghihikahos ka ba sa pera? Dahil sa kakulangan, hindi ko man lang magawang ipakita ng hayagan ang nararamdaman ko. Ang mga magagandang bagay sa mundo, hindi talaga para sa akin. Mayroon akong isang mataas na sahod na trabaho. Maging tutor mo ako. Pumunta ka sa bahay tuwing weekend. Magturo ka sa gabi. 80,000 isang buwan. Gusto mo bang subukan? Bakit ako ang hinahanap mo? Kasi mas malinaw ang pagtuturo mo. Naiintindihan ko. At napakapasensyoso niya talaga. Ano man ang itanong ko, sinasagot niya ng maayos. Hindi siya nagpapakita ng inis. Medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng National Day holiday pa. Halika. Sarap. Linwu, nabalino ka ba? Ha? Linwu, talagang nabalino ka. Bigla ko na lang nasabi iyon ng walang pag-iisip. Mukhang malungkot. Naghiwalay na ba kayo? Mukhang in-announce ni Hiwensi sa kanyang social media, yung isa sa mga top fans niya. Yung top fan. Hoy, tulungan mo akong maghanap ng impormasyon tungkol sa isang tao. Alam ko lang ang kanyang. Kailangan urgent. CJ. Chen Jianxiong, 39 taong gulang. Dati siyang mekaniko ng sasakyan. Nanalo si Nukia ng 1 milyong piso sa loto. Nanalo siya ng 1 milyong piso sa loto. Nag-ikot sa mundo. 8 Wu. Magpapakain si Hiwensi sa klase sa Wanshan Restaurant. Mga 40 o 50 tao. Pakain para sa 40 o 50 tao. Ang boyfriend niyang nanalo sa loto, siguradong ayaw gumastos.
Siguradong si Lindsay na naman. Ang siyang gagastos, siya na naman ang loko-loko. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis ang tangang kapatid kong ito. Ay, gusto kong subukan yun. Samahan kita sa amusement park. Masaya ka na talaga? Masaya talaga. Hoy, sabihin ko sa'yo, maraming magnanakaw sa amusement park. Baka gusto mong ilagay ang cellphone mo sa bag ko. Leslie, tingnan natin kung ang boyfriend mong milyonaryo ay gustong gumastos ng ilang 10,000 piso para ipakain sa'yo at sa mga kaklase mo. Kumusta ang mga pagkain ngayon, Imahe? Walang problema. Mahigit 10,000. Ano? Ang bait-bait mo talaga, Sisi. Nakikinabang talaga kami. Sa totoo lang, ang yaman talaga ng boyfriend ni Sisi, si Lindsay, hindi man lang karapat dapat magsuklay ng sapatos niya. Hiwensi. Dahil kay Brother C, patuloy kitang iginagalang. Paano kanya tratuhin? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Kung may konting konsensya ka man lang, hindi mo dapat hinahayaan silang magtsismisan. Si Lindsay lang ang may gusto sa akin. Mabuti siya sa akin, kailangan ko bang tumugon? Tama, walang karapatan ng isang manliligaw na magtanong. Bakit hindi pa sumasagot ang top fan? Hindi rin makontak si Lindsay. Paano tayo magbabayad mamaya? Uminom ka ng tubig. Naapi si Fang Kong. Naiwasan ang kalaban, hindi naiwasan ang mga kapwa mong tanga. Hoy, umupo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Darating kami ni Lindsay sa loob ng 1-0 minuto. Ipinagtatanggol niya ang kaibigan ko. Lindsay, grabe na talaga ito. Ang pagsubaybay mo kay Sisi, nakakaabala na. Lindsay, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng pribado. Pasensya na, kakain muna kami. Kung may sasabihin ka, dito mo na lang sabihin. Lindsay, ang mga sasabihin ko, gusto kong ikaw lang ang makarinig. Pwede ba? Talagang napaamo siya. Ulol sa pag-ibig. Ngayong lumabas tayo, kulang ang dala kong pera. Pwede mo ba muna akong pautangin? Hindi naman ganun kalaki, ganito lang. 70,000, 7,000 lang ang pera ko. Yung dating allowance ko, naibigay ko na lahat sa'yo. Lindsay, nagkamali talaga ako sa'yo. Dahil lang ba nakahanap ako ng boyfriend? Nagtanim ka ng galit sa'kin, kaya sinabi mong wala kang pera. Tingnan mo na lang. Buisit. Wala talagang pakundangan ang mga kaklase na to. Ang daming in-order. Naubos tuloy ang budget ko. Hiwensi, kahit hindi namin kayang kumain sa ganitong klaseng restaurant, busog pa rin kami sa mga karinderya. Ikaw ang nagyaya sa gathering na to. Ano ibig mong sabihin? Nagkakamali kayo. Nagbibiro lang ako kay Lindsay. Hindi kami kasing yaman mo, pero may dignidad naman kami. Paano mo kami kayang insultuhan? Alam namin kung biro o hindi. Ito ang kwintas na pinag-ipunan ng buong klase para sa'yo. Kahit hindi kasing mahal ng kinainan mo, simbolo ito ng aming pagmamahal. Mag-ingat ka. Ang galing talaga. Sa iba na lang tayo kumain. Tingnan mo, nag-breakdown siya. Gets ko. Anong nangyari sa'yo? Nanaginip ako kagabi. Napanaginipan kong nagbenta ka ng bato para lang makabili ng bag. Para kay Hiwensi, dahil doon nagka-impeksyon ka. At maagang namatay. Huwag ka nga, hindi naman ako ganoon. Hindi naman ako walang pambili ng bag. Seryoso ako. Napanaginipan ko rin na nabangkarote ang pamilya namin. Galit na galit ako sa'yo dahil sa katangahan mo. Kung sakaling mangyari talaga yon, baka para lang mabayaran ng utang. Hindi para bumili ng bag para sa kanya. Ganito pala ang katotohanan noon.
Ikaw, may pera ka pa ba? Ito ay para sa akin. Bumili ka ng bag para sa akin. Wala akong pera para bumili ng bag para sa'yo ngayon. Kung hindi mo siya bibilhan ng bag, hindi ba siya magagalit? Bag na 20,000. Magbebenta na lang ako ng bato. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Makalipas ang 1 linggo, kinuha ko ang kanyang abo, at si Hiwensi ay suot-suot na ang bagong bag na iyon. Akala ko, isa siyang tangang nagbenta ng buhay para sa pag-ibig. Bakit ako naging ganito katanga sa nakaraang buhay ko? Shen Minglu. Kamusta, Lin Wu? Apat na pung beses, wala ni isang nahuli. Ano ang gagawin natin? Su Jingwang. Kaya pala sinabi niyang pagkatapos ng National Day, dahil may trabaho pa siya rito. Nahuli na. Para sa'yo. Ang manika na ito, binigay mo lang ba sa akin dahil pangit ito para sa iyo? At ayaw mo na? Arg. Heto, Ayaw mo lang to kasi pangit, kaya binigay mo sakin. ibalik mo sa kin. Talagang aalis ka na sa susunod na buwan? Noong 17 ako, kailangan kong maghanap ng iba't ibang part-time. Pero mayong 23 na ako. Marami na akong paraan para kumita. Huwag kang mag-alala. 921, tulungan mo ko. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Anong magagawa ng isang tulad mo? Tara. Anong gagawin mo? Siyempre, gagawin natin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Sinong mag-asawa mo? Nasa live stream ako, binigyan kita ng libu-libong piso, kaya dapat maging asawa mo ako. Tigilan mo yan. Sino yan? Ang ganda talaga ng babaeng to. Yung sinabi mo kanina. Kaya mo uling sabihin. Hinawakan ka ba niya? Hinawakan. Pero hindi pa hanggang dulo. Girlfriend ko to. Ikukwento mo na lang yan sa pulis. Tara na. Ma'am, nasa presinto po ang binata. Hayaan mo si Wu ang bahala. Kasama rin po si ate. Ano? Sa nakaraang buhay, masyadong marahas ang pagkilos ni Lindsay nang sumaklolo siya, kaya siya inahatulan ng 2 taon. Paglabas niya, tuluyan na kaming hindi nagkita. Buti na lang ngayon kasama ko siya, kaya nabago ang kinahinatnan. Tara na. Ayon sa pulis, tumulong lang tayo sa kapwa. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang kami. Tara na. Wuhu, ayos ka lang ba? Ma, bakit ka nandito?
Pumasok kayo ng binata sa presinto, kaya hindi siya mapalagay. Ano ba naman to, presinto lang? Kailangan ba talagang mag-ingay ng ganito? Ano ang tinitingnan mo, Care? Hindi naman kita tinitingnan. Anong inaasikaso mo? Anong inaasikaso mo? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Nahuhumaling ako sa'yo. Nahuhumaling ako sa'yo. Nahuhumaling Nahuhumaling ako ako sa'yo. sa'yo. Bakit ako nandito? Saan ka naroon? Nandoon din ako. Anak, bumalik ka para kay mama. Hala, huwag kang mag-alala. Baka nagkamali lang siya ng pagkakilala. Imposibleng magkamali ako. 10 buwan kong dinadala sa sinapupunan ang batang ito. Paano ako magkakamali? Anak, bumalik ka para hanapin ang nanay mo. Anak, bumalik ka para hanapin ang nanay mo. Bumalik ka para hanapin ang nanay mo. Tita, may nanay po ako. Ano ba? Sino ang nagutos sa inyo na apihin ang anak ko? Ikaw. Anak mo. Pero kahawig na kahawig siya ng anak ko. Birth certificate. Hospital records ng panganganak. May patunay pa ang mga kapitbahay. Si Aukson. Siya ang laman loob na isinilang ko ng personal. Tama ba? Magpadna test na lang tayo para malaman. Sagot namin ang gastos. Bakit? Dahil may pera kayo, kukuha na lang kayo ng anak sa kalye. Nandyan lang ang presinto. Kung pipilitin ninyo ako, tatawag ako ng pulis. Umalis na tayo. Xiao Bao. Yung berde ang buhok, kaklase mo yan, di ba? Kunin mo ang pagkakataon na nakawin ang isang hibla ng buhok niya, o kaya ang bote niya. Dalhin mo rito para malaman. CJ. Sa totoo lang, may kapatid pa kayong lalaki. Siguro. Ito ang dahilan kung bakit laging malungkot si nanay. Lin Wu. Ano ang iniisip mo? Iniisip mo ba si Xian Hui? Ano yan? Ano ba yan? Ano na kinalaman ni Xian Hui dyan? Hindi ba't gusto mo siya? Dati yon. Naayos na ang problema sa mata ko. Xu. Hindi ko inakala na mahilig ka rin pala sa chismis, din ni supladong matatalino. Siyempre, dapat kong itanong, kung magiging kayo, malalaman niya ang relasyon natin. Magagalit siya siguro. Sandali lang. Ang relasyon natin, masama ba iyon? Baka dahil di ako gusto ng marami. Parang, ayaw sakin. Ayaw niya sa'yo. Siyempre, makitid ang isip niya. Mas magaling ka sa kanya, mas gwapo ka, mas mabait ang ugali mo, at mas mabait ka pa. Talaga? Marami. Ikaw ang unang nagpuri sakin. Talaga? Elenan. Wala akong masyadong kaibigan, di rin ako close sa pamilya, kaya ikaw ang unang nagpuri sakin. Sige, papuriin kita ng madalas. Salamat. Kaya, ano nang iniisip mo kanina? Ako. Iniisip ko kung dapat ba akong sumali sa palaro. Su Jingwang. Ano? Sumali ka rin sa tennis? Babantayan kita dahil ako ang referee. Kaya pala di ka na hinahanap ni Binibining Lin. May bagong kaibigan na pala. Sino nang may pake? Pasensya na. Hi. Ayos ka lang. Aray. Medyo. Lin Wu. Napakasama ko ba? Bakit mo na itanong yan? Pakiramdam ko maraming ayaw sa akin. Si Xian Hui, hindi iba ang binangga, ako pa. Kahit ikaw dati, ayaw mo rin sa akin. Hindi yan kasalanan mo. Dati may sira ang utak ko. At si Xian Hui, masama lang talaga siyang tao. Sa susunod, ayawan mo pa rin ba ako? Kung hindi mo ako guguluhin, hindi kita aayawan. Hindi kita guguluhin. Xian Hui. Sinadya mo bang mabangga si classmate Su? Anong sinasabi mo? Sinadya ko siyang mabangga. Isang taong kailangang mag-part-time para kumita. Hindi karapat-dapat na apihin ko pa. Bakit hindi ka na lang magpalit ng pangalan sa plastic bag? Ano nang ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka lang.
Ikaw, Ano ang ikaw mo dyan? Sinadya mo ba o hindi? Alam mo sa sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo na siyang apihin sa susunod. Siya ay tao ko. alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko, kung wala ng ibang bagay, mauna na ako. Ang itsura ni Xu Jingwang, parang talaga yung asong alaga ko. Noong bata pa ako. Tara, huwag ka nang mag-ensayo. Dadalhin kita para magpabakuna ng anti-rabies. Lin Wu, Sa susunod, kung si Xian Huai ay muling maghanap ng gulo sa'yo, hanapin mo ako. bakit bigla kang naging mabait sa akin? Alam Dahil mabait ka, at magaling ka rin magturo. Yung mga tutor na kinuha ko dati, hindi ko sila maintindihan. Ikaw lang ang nakakapagpaintindi sa akin. Kapag lumampas na ito, wala nang pagkakataon. Sige, hahanapin ko muna ang kaibigan ko. Paalam. Sa pagkakataong ito, hindi kita pababayaan. Kuya. Hindi mo ba iniisip na si Linwo ay talagang gusto ka? Bakit mo pinag-interesan ang relasyon ko kay Lin Wu? Ikaw ang kuya ko. Siyempre, nagmamalasakit ako sa'yo. At si Linwo ay tiyak na hindi tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Pansamantala lang ang interes niya sa'yo. Siya ngayon ay tiyak na gusto pa rin si Zai Yanwei. Si Ruo masyadong madaldal. Huwag kang magkunwari na parang lahat ay para sa ikabubuti ko. Pero si Linwo ngayon ay ginagawa kang pansamantala. Kahit maging aso ako para sa kanya, gusto ko. Nabaliw ka ba? Nabaliw ka na talaga, Lolo. Nagustuhan mo pa ang katawan ni Xian Huai. Ay, Sabi nila sa forum, malaki raw siya doon. Nakakasilaw. ahem. Ano nang ginagawa niya rito? Magpo-post na lang ako sa, baka may magdala ng payong sa akin. Lin Wu, birthday ko sa susunod na buwan. Huling pagkakataon na to para sa'yo. CJ, hintayin mo ang regalo ko sa birthday mo. Hello, Lima. Bumili ka ng wreath para sa akin. Pasukan na, mukhang walang darating. Nagdala ka ng payong para sa akin. Ah, Sinabi ko sa, 500 piso kapag nagdala ng payong, isisend ko sa'yo. hindi na kailangan. Dumadaan lang ako. Ah, dumadaan lang pala. Gusto mo ba? Anong gusto? Yung katawan ni Xian Huai. Siyempre, ayaw ko. Naiinis ako sa kanya. At saka hindi ko naman tiningnan ng mabuti. Ano? Tara na. Sa totoo lang, mas nakita ko pa ang bahagi ng katawan ni Xian Huai kaysa sa unang taong nakita kong hubot-hubad, si Xu Jingwang. Lin Wu, nababaliw ka na. Hindi ko napansin na wala siyang payong. Ito, para sa akin. Pampasaya sa'yo pagkatapos ng laban mo. Ah, salamat. Maraming paligsahan sa buong eskwelahan. Binigyan mo lahat. Paano naman nangyari yon? Kasi magkaibigan tayo. Magkaibigan. Ah, sige na nga. Salamat ha, kaibigan ko. Parang may tinatago ka ah. Regalo ko pabalik. Ginantihan mo iyong kabutihan ko.
Simula na. Parang ganoon na siya palagi. Hindi siya kasundo, pero walang katulad. Kapag naging guro mo siya, parang magulang mo na siya habang buhay. Ano ba iniisip ko? Huwag niyong galawin ang tao ko. Linwoo, kung magloloko ka sa akin. Linwoo, kung magloloko ka sa akin, pupunta ako sa eskwelahan mo at hahalikan kita hanggang sa mamatay ka. Pupunta ako sa eskwelahan at hahalikan kita hanggang sa mamatay ka. Bakit siya nagsasalita ng mga kabalbalan? Ako ang nahihiya ng sobra. Ano nang gagawin ko? Naku, dali, pumunta ka sa classroom. Nag-aaway si Xian Hui at Su Jingwang. Napakadelikado ni Su Jingwang. Paano siya makakalaban sa lalaking yon? Tigilan niyo na yan. Pasensya na. Hindi ko naingatan yung strawberry cake na binigay mo. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kasalanan mo yan. Sinadya yang itapon ni Xian Hui. May sira ka ba sa ulo? Siya ang unang nanira sa akin. Medyo natatakot ako. Ang galing mo namang magpanggap. Sino pa bang nagpapanggap tulad mo? Nagpapanggap at madulas. Kapag nandito ka, hindi na kailangang bumili ng mantika ang yaya mo sa bahay. Ikaw na may twin tails. Anong tawa mo? Tatawa lang ako. Cool. Mas mabaho pa ang bibig mo kaysa sa kubeta. Tingnan mo ang kaibigan mo. Tiisin mo. Ang cake ay 100 at 99, mag-transfer ka. Gusto mo talagang ipagtanggol siya ngayon, ha? Ikaw ang may kasalanan dahil binagsak mo ang cake. Mali bang humingi ng tawad at magbayad? Bakit sa kanya mo lang ibinigay, hindi sa akin? Konti ba ang mga regalo ko sa'yo noon? Itinapon mo o tinanggihan? Kung kakainin ko o hindi, ito ay pagitan natin. Siya ay isang estranghero lang. Bakit mo binitawan? Hawakan mo. Linwoo, may hangganan ang pagiging suplado. Hindi mo ba iniisip na? Ako ay nag-aakit ng iyong atensyon. Makinig ka, hindi na kita gusto. Ang cake na hindi mo pinahalagahan, marami ang magmamahal nito. Tandaan, mag-transfer ka ng pera. Tara na, dadalhin kita bumili ng bago. Huwag kang umalis. Linwoo, maglakas loob kang sumama sa kanya. May kasunduan tayo sa pag-aasawa. Makakulong ba ako sa kasunduan? Kahit maghanap ako ng 18 male model para sa'yo, maglalagay ako ng sungay sa ulo mo. Anong magagawa mo? Hindi papayagan ng mga magulang. Sa tingin mo, makakulong ba ako sa mga magulang ko? Linwoo, anong nangyari sa'yo? Dati, halata namang gusto mo ako. Xian Hui. Kung hindi mo sana ako pinabayaan sa party at pinagtanggol si Xeroro, o kaya ay pinatungan mo ako ng jacket. Hindi sana ako nagkaganito. Kung tumulong ka lang sa akin nang wala na akong mapuntahan, kahit konti lang. Kahit isang beses lang, gagantihan kita ng maayos. Kapag may lumang umalis, may bagong darating. Huwag ka nang malungkot. Wala kang pakialam. Ang linyang yan, ibabalik ko sa'yo ng buo.
Si Yan Hui. Ang taong di mo pinapahalagahan, ako ang mag-aalaga, salamat. Sa buhay na ito, Lin Wu. Hindi kita iiwan. Ayaw ko ng bagong cake. Kung gusto mo, akong aliwin. Pwedeng ibang paraan. Lanan. Halimbawa. Yakapin mo ako. Yakapin mo yung ikaw na dumaan sa hirap sa nakaraang buhay. Yakapin mo ako. Ganito pala itsura ng boss noong bata pa siya. Jasmine. Ang bango. Hindi naman kailangang. Natatakot ka ng ganito. Sige, tama na ang yakap. Gutom na ako. Sige. Salamat ha, Lin Wu. Walang anuman. Magkasama naman tayong nag-aral. Magkakampi sa revolusyon. Tayo ay magkakampi sa revolusyon. Huwag mong kalimutang pumunta sa library bukas para mag-aral. Paano naging academic god? Hindi ba dapat nag-aaral ka? Bakit mo ako tinitingnan? Baka naman. Maganda ako sa paningin mo. Napakaganda. Salamat. Hindi lang maganda. Mabait ka pa. Sa liwanag ng araw, nang aakit para maglandian. Noong hindi pa niya ako napapansin. Gusto ko lang siyang mapatingin sa akin. Nang mapansin niya ako, naisip kong abutin ang buwan at yakapin. Ayoko na, alis na tayo. Mauna na kayo, mag-aaral pa ako ng 1 oras. Lin Wu, ang sarap ng pansit dito. Dati, mag-isa lang akong kumakain dito. Ngayon, may kasama na ako. Ikaw ang kaibigan kong una dito sa lungsod. Diba? Dati, palagi kong iniisip na, ang tunay na kaibigan, matagal dapat ang pinagsamahan. Sa paglipas ng panahon mo malalaman ang tunay na ugali. Pero ngayon ko lang nalaman na may mga tao na parang matagal na kitang kakilala. Zozon, magpasalamat ka na lang sa hati mo. Huwag kang magmalaki. Tititigan kita, Tititigan. Wulausan. Anong gagawin mo? Lin Wu, lipat na lang kaya tayo ng ibang kainan? Hoy, teka muna. Parang kilala ko yung lalaking may berdeng buhok. Malamang, siya ang kapatid kong hindi ko pa nakikita. Pero marami sila. Ay, bahala na, tara na. Boss, isang beef chow mahan po. Boss, bigyan mo rin ako ng ganoon din. Sige. Hindi ba niyo nakikita na mag-aaway na kami? Bakit kayo mag-aaway? Anong pakialam mo? Huwag mong isipin na lahat ng tao ay kapatid mo, na kailangan sumunod sa'yo sa lahat. Yung batang to, kitang-kita yung walang takot na. Astang mayabang. Halatang hindi, galing sa ordinaryong pamilya. Ako at itong si Zozon, may pinag-usapang negosyo. Kaso lang, masyadong malaki ang ambisyon niya. Ang dami niyang gusto. Nina mo, napagkasunduan 6 sa'yo, 4 sa akin. Ngayon, wala pa akong 5,000. Binigyan na kita ng 5,000 pesos. Malaking bagay na yun para sa'yo. Winston. Magkano ba talaga dapat makukuha mo? 20,000. 2,000. Talagang mayaman ang pamilya ng Dalagita. Bibig pa lang, 20,000 na. Sa negosyo, ang pinakamahalaga ay ang integridad. Dapat kung magkano, yun ang ibigay. Ano ka kay Zozon? Hindi yon importante.
Ang 2,000 piso, isang kusing, wag mong bawasan. Ngayon din. Paano kung hindi ko ibigay? Ha? Hindi ibibigay. Kung ganoon, baka hindi ka na makalabas dito. Boss, pinagbantaan ka ng babaeng to. Nagbago na ang isip ko. Ikaw, isang cos-in, wala kang makukuha. Ha ha ha, alis na tayo. Hoy, Instant. hindi ba't hinayaan mo lang silang umalis? Ang galing talagang magyabang ng babaeng to. Oo, magsalita ng matapang, kayang-kaya ng lahat yan. Hoy ako. Kumusta? Oo, ibibigay ko na nga. Ibigay mo na. Naibigay na, ha? Ah, sige sige. Salamat na yun ha. Hoy hoy hoy. Iwan mo yung bote. Ipagbibili ko sa amo. Miss, salamat ha. Walang anuman, ipagbibili ko lang to. Si Lindsay ang tagal niyang gumawa ng paraan, ni hindi man lang naabot ang isang buhok ni Zauxun. Ako pa rin ang kailangan, isang galaw lang tapos na. Oh, Alam ko na, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ligawan siya. Ang gwapo nga talaga niya, nakakaakit. Matalas talaga ang 3 kilos. Ngayon sa forum, si Miss Lin ay naggangalit at ang pagtatanggol niya sa minamahal sa tindahan ng pansit ay kumalat na sa buong paaralan. Pwede ba iyan? Chismis yan, siguradong chismis. may sakit ka ba? Wala, naiisip ko lang na ang sama-sama ko. Ikaw, bakit mo naiisip yan? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Parang ang dami mong kaibigan. Pero ako kasi, parang hindi man lang maituring na kaibigan. Laging naakit ang atensyon mo sa iba. At wala akong magawa. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaibigan mo talaga ako. Talaga? Totoo talaga. Isang himala na nakapagsimula siya mula sa wala. Kahit na ganoon siya kamaramdamin. Salamat. Masaya ako. May unang kaibigan na ako. Bakit parang ang lungkot pakinggan? Ay, Marami ka pang makakasamang kaibigan sa hinaharap. hindi na. Ha? Napakaganda ng hiyas na nauna. Kaya, mahirap nang tanggapin ang iba. Ang galing mong mambola. Pero iba ang dating. Kapag galing sa kanya. Nandyan ka na naman, nagpapakita ng masamang mukha. Ayaw kitang pansinin. Tandaan mo ang sinabi ko. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. CJ. Ipaalam mo agad sa akin kapag lumabas na ang resulta at walang sinuman ang dapat malaman nang walang pahintulot ko. Nakita ko na dati sa mga larawan, ang tatay at nanay ko noong bata pa sila. Sa larawan, napakasaya at magkasundo nila. Ang gwapo at mayabang ng tatay ko noon. Punong-puno ng sigla. Ngayon, napakapayat at haggard na niya dahil ito kay Sanbao. Kapag bumalik na si Sanbao, saka lang muling giginhawa ang buhay nila. Sagutin mo ang tawag. Bakit ba sa tuwing kailangan kita, wala ka? Nanay. Hoy, lumabas na ba ang resulta? Wala pa. Pero kanina nasa ospital ako. Nakita ko yung bata. Mukhang may lagnat siya. Pasensya na. May sakit kasi ang kaibigan ko. Baka mauna na ako.
Tumigil ka. Anak ng mahirap. Walang modo talaga. Sasama rin ako. May kanya-kanyang gawain ang mga bata. Hayaan mo na sila ngayon. Ma, sama na kaya tayo? Yun ba yung nakaraan? Tara na. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Yung Ale, kaibigan po ako ni Zoksun. Narinig kong may sakit siya, kaya dumalaw ako. Hindi naman pag-aari ng pamilya niyo ang ospital na ito. Ano bang pakialam mo? Ikaw, Paano ka nakikipagkaibigan sa mga ganyang klase ng tao? ma, tinulungan nila ako dati. Uhaw na ang bibig ng bata. Painumin mo naman ng tubig. Aray, Huwag kang magpanggap na mabait dito. Amoy na amoy ang pagiging plastic. Ikaw, hindi papayag ang anak ko sa mga tulad mo. sino ng plastic ang sinasabi mo? Ha? Ano, mamaya ay mananapak ka na? Hoy, hindi po. Alo, kaibigan po talaga ako ni Zoksun. Ako po ang nag-aya sa kanila. Magkasundo po kami ni Zoksun, kaya gusto ko siyang dalawin. Humph! Pasensya na. Mataas ang standards ng anak ko. Hindi kanya type. Baka naman, baka gusto mong pumunta sa ika-negatibo 12 palapag sa psychiatry. Ha? Ikaw naman. Ma, huwag ka nang ganyan. Ha? Anong ganyan? 10 buwan kitang dinadalang tao. Pinagpaguran kitang palakihin. Ngayon, ganyan-ganyan na lang ang trato mo sa iyong ina. Wala ka na bang konsensya? Nabighani ka na ba ng husto sa babaeng ito? Dugo ang kamay niya. Wala yon, ma. CJ, kung ganoon, ngayon din, paalisin mo ang tatlong yan. Hoy, Zoksun, kung magpapanggap kang patay ka ngayon, wag mo na akong tatawaging nanay kailanman. Kailangan mo ba talaga akong pilitin ng ganito? Ikaw ang pumipilit sa akin. Binibini. Ginang, binibini, Ginoo, nandito na po ang resulta. Mga binibini, mga ginang, mga Ginoo, lumabas na ang resulta. Ano ang nangyari? Hindi ko pa nakikita. Pagkakuha ko, dumiretso na ako rito. Lindsay, pigilan mo siya. Sino ang inuutusan mo? Hoy, anong gusto mong gawin? Iiwan mo ako. Array, bitawan mo. May masamang kutob ako. Ano ang gagawin mo? Ako, ang ayaw na ayaw. Ay yung inaapi ang mga tao ko. May sira ka ba sa ulo? Sino ang nang-api sa mga tao mo? Ano kaya ang nakapagpagalit sa kanya ng ganito? Malinaw na ang sagot sa Yanai test. Xiao Bao, nahanap ka na rin ng nanay mo. Hoy, anak ko to. Nakasulat ng malinaw sa puting papel. Magdadahilan ka pa. Kayo na ang mayayaman. Magpapagawa ng peking test. Ay madali lang sa inyo yan, di ba? Sa tingin mo, gumagana pa ba ang pagtatakip sa sarili sa katotohanan? Noon sa Noodle House, kinuha ko ang iniinom mong tubig at pinatest kasama ng ikiki ng nanay ko. Kakalabas lang ng test result. Nakapirma pa ang mga kinaukulan. Hoy, Xiaoxun, huwag kang maniwala sa kanila. Kaming mag-ina lang ang magkasama sa mahabang panahon. Paano pwedeng magkamali yan? Muntik mo nang mapigain ng magdugo. Ano nang pakialam mo? Anak ko to. Hindi na ngayon. Sino ka ba? Dati, anak ko siya. Ngayon, anak ko siya. At sa hinaharap, anak ko pa rin siya. Etli, tawagan mo si Papa. Sabihin mo, nahanap na si Xiao Bao. Kuya, ang laki ng pagkakataon. Dito pa tayo nagkita. Oo nga, ang laki ng pagkakataon. Kuya, saang kwarto ka pupunta? 5,011. 5,011. Huwag mong galawin ang anak ko. Si Xiao Bao, nakita na siya. Tingnan mo nga. Xiaobao. Zoksan. Kausap ka ni Tito Lin, bakit hindi ka sumasagot? Bakit ka ganyan? Wala ka bang magandang asal? Kuya, pasensya na talaga.
Itong anak ko, nasobrahan sa pagpapalaki ng nanay niya. Anak mo? Oo. Itong anak ko, medyo pasaway. Hindi naman magaling sa pag-aaral. Pero, laging sumasalungat sa matatanda. Pasensya na kayo. Sa susunod, sisiguraduhin kong Tito, ano ang relasyon ninyo ni Zaulian? lahat iyon, nasa kalakasan pa ng kabataan, hindi pa maalam. Nagkamali lang ng konti. Aksidente, kaya naipanganak si Xiaozon. Tingnan mo na lang ito. Ano? Paano mangyayari yun? Xiaozon. Dapat anak ko't ni Xiaolian siya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya pala ang tagal kitang hinanap. At wala akong naging balita sa'yo. Yun pala. Malayo man sa tingin. Nandito lang pala sa harap. Anong nangyayari? Si Aoksun. Hindi nga talaga siya ang anak ko. Ang totoong anak natin ay matagal nang patay. Ang anak natin ay matagal nang patay. Naalala mo pa ba yung tawag? Sa'yo 13 taon na ang nakalipas. Huwag na nga. Malamang nakalimutan mo na rin. Noon, lagnat na lagnat ang anak natin. Namaya pa. Kaya, paano naging anak mo ang anak ko? Nawalan ako ng pag-asa noon. Pagkatapos ayusin ang libing ng anak ko, magpapakamatay na sana ako sa dagat. Bigla, may narinig akong umiiyak na bata. Si Xiaoxun yun. Noong panahong iyon, isang babaeng nasa katanghali ang gulang, ang nag-iwan sa kanya sa isang sirang bangka, para lunurin siya. Sabi ko, isusumbong ko siya sa pulis. Umiiyak siyang nagmakaawa sa akin. Sabi niya, wala na talaga siyang maibibigay. Wala na siyang magawa. Kaya, inalagaan ko na lang siya. Binigyan ko siya ng 5,800 piso. 5,800 piso. Xiaoxun, kung wala ka, patay na sana ako sa dagat. Ikaw ang sandigan ng nanay mo. Hindi ko kayang mawala ka. Tigilan mo nga yan. Huwag kang magpanggap hanggang sa maniwala ka sa sarili mong drama. Ano ba ang ibig mong sabihin? Iniligtas mo si Xiaoxun. Nagpapasalamat kami at bibigyan ka namin ng gantimpala. Pero hindi ibig sabihin, ayos lang na hindi mo siya inalagaan ng maayos. Itinuring ko siyang tunay kong anak. Tanungin mo si Xiaoxun kung hindi ka naniniwala, kung minamaltrato ko ba siya. Hindi minamaltrato, pero iba yun sa pag-aalaga ng maayos. Tingnan mo ang sarili mo. Puro mamahaling brand ang suot mo. Ano naman ang suot niya palagi? Dahil hindi naman niya alam ang mga brand. Kahit ano, pwede na sa kanya. Hindi niya alam, pero alam mo. Xiaoxun, hindi ko kayang mawala ka. Xiaoxun, hindi rin kayang mawala ka ng nanay ko. Kung hindi, hindi na rin siya mabubuhay. Kung may 3 piraso ng tinapay ang nanay ko, kapag nagugutom ka ng husto, ibibigay niya sa'yo ang isa. Pero ang tinapay, maihahambing ba iyan sa anak? At saka, ang iyong nag-iisang anak, maganda ba ang naging buhay niya sa'yo? Ginang Zhao, mali ang pagkakaintindi mo sa pagbabalik ni Xiaoxun sa tunay niyang pamilya. Ikaw, wala kang karapatang magsalita dahil iniligtas mo siya. Lumayo ka sa kapatid ko. Kahit noong panahong, pinakamaganda ang relasyon namin ni Xixingbang, hindi pa rin ako nakakita ng ganito karaming pera. Alam na alam ko ang ugali niya, nabighani na siya. Aalis na ako kapag natanggap ko ang pera. Sobufiron. Xiao Bao, uwi na tayo.
Guruk Xiaoxu, diretsuhin mo na lang. Ano ba ang relasyon natin? Teka, baby. Sigurado ka bang hindi ka nagpapanggap na kahabag-habag? Lahat yan ay galing sa puso ko. Pag-iisipan ko, parang totoo nga. Si Xu Jingwang parang, talagang may kaunting kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi kita pinabayaan, may mga bagay lang sa bahay ngayon, kaya hindi ako nakatingin sa phone. Kaya pala magaling siya sa pag-aaral. Bukod sa matalino ang utak, malakas din ang determinasyon. May, kapag kasama kita, siguradong papasa ako sa exam. Nagnakaw ka na naman ng mga sticker ko. Lin Wu, Nako, hindi ba't napagkasundoan na ngayon ay magkakasama tayo para salubungin si Shibay? Bakit ikaw lang ang lasing na lasing? nakipag-away ka na naman kay Wu, di ba? Shebay, bakit ang laki ng pagbabago mo? Isang iglap lang, 5 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ba normal na malaki ang pagbabago? Nako, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Linwo? Sabi niya, hindi na niya ako gusto ngayon, at gusto pa niyang i-cancel ang engagement namin. Pakiramdam ko, may iba na siyang gusto. Sino? Sino pa ba? Iyong salbahe sa klase namin. Iyong nangagaw sa atin kay Young Master Zai, iyong top 1, ang e-study god. Kalakaran lang yang study god. Hay, pakisend naman sa akin ng isang kopya ng grade sheet ng klase niyo. Lenan, Bakit hindi mo ipinapakita ang mukha mo? hindi ako pwede ngayon. Sa susunod na lang. Dati, nakikita ko naman ang mukha mo. Bakit ngayon hindi na? Lin Wu, kailangan ba ng mukha ko para makapag-solve ka ng problema? Hindi naman talaga kailangan para sa pag-solve. Pero nasanay na ako. Nakapagtumingala ako, nakikita ko siya. Wala akong pakialam. Gusto kong makita. Ang sungit mo naman. Su Jingwang, bibigyan kita ng 3 segundo. 3. Tulad ng dati, buong mukha. May sugat ako sa mukha ngayon. Hindi talaga pwede. Ikaw, sa buong buhay mo, dito ka na lang maglingkod sa bahay habang buhay. Gusto mo pang mag-travel? Huwag ka nang umasa. Jingwang, okay ka lang ba? Kanina, lumabas ako para kumuha ng tubig. Nauntog ako sa pinto. Hindi ako naniniwala. Pakita mo sa akin. Kung hindi, nagsisinungaling ka sa akin. Bakit ka ngumingiti? Yenan, kasi nag-aalala ka sa akin, kaya masaya ako. Ganito pala ang pakiramdam, para bang ang buong puso ko ay nalulubog sa mainit na tubig. Hoy, sandali. Nauntog ka nga ba talaga sa pinto? Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Lin Wu. Lahat naman tayo ay may sariling sikreto. Hindi ba? Hindi ito possible. Paano posible na nahulaan ni Xu Jingwang na ako ay muling nabuhay? Narinig ko na may darating na isa sa klase ngayon. Isang super gwapo. Totoo ba yan? Kamusta kayong lahat? Ako si Song Shibay. Ikinagagalak kong makilala kayo. Sana ay magkasundo tayong lahat sa mga susunod na araw. Ano daw pangalan? Song ano? Song Shibay. Yung mataba noon. Paano siya naging ganito? Kaya pala ang laki ng handaan para sa pagbabalik niya. At pinilit pa akong pumunta. Palang pala, parang prinsesa ang pagbabalik. Nagpapaimbabaw. Salamat sa band-aid mo. Baka ibang tao. Lin Wu. Kagabi lang to na-endure. Paano ko nakalimutan to? Classmate.
Ano? Sa klase nyo. Saan nakaupo si Xu Jingwang? Kahit random lang ang pagpili, ang ganda ng itsura ng napili ko. Nako, ano nang kailangan mo? Nakita ko yung resulta ng nakaraang monthly exam. Ang galing mo talaga. Gusto kitang makilala. May competition ako noong nakaraang buwan. Kaya hindi ako sumali sa monthly exam. Kung may tanong ka, diretsyo mo na lang sakin. Hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy at magtanong sa iba. CJ, diretsyo na lang ako. Ano ng relasyon mo kay Linwu? Hindi ko siya nakilala sa nakaraang buhay. Ikaw? Magkababata kami. Mabuting. Magkaibigan. Kaklase ko siya. Wala na. Wala na. May kalaban na ako. Ibalik mo sa akin yung band-aid. Ang tubig na ibinuhos, hindi na mababawi. Kung sinabi kong mababawi, mababawi. Linwu. Ang tagal nating hindi nakita. Song Shibay, ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago mo. Siguro naging mas gwapo lang ng kaunti. Noong palagi akong tinutukso ng iba. Ikaw lang ang nag-encourage sa akin na may potensyal ako. Salamat talaga. Mabuti naman, para masampal mo sila sa katotohanan. May sira ba ako sa ulo? Kailangan ba niya tong band-aid na to? Ako pa tong nagmamadaling magbigay. Baka isipin nila na may gusto ako kay Xu Jingwang. O anuman, ayaw ko nang ibigay sa'yo. Ibalik mo. Sakin. Ang binigay mo sa akin, hindi na pwedeng bawiin. Ano nang pinag-agawan nyo? Patingin naman. Hindi masyadong maginhawa. Huling tanong ko na ito. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi. Linwu, ano ba talagang kalokohan ang ginagawa mo? Dahil binigyan mo ako ng band-aid tapos nagsisi ka. Maliit lang naman ang sugat. Nang istorbo kapat dinala mo pa ang buong kahon ng band-aid. Iyon nga. Baka isipin mo na may masamang intensyon ako. Lanan, Yung band-aid mo, ano ibig sabihin nito? yung binigay mo ay kulay pink. Nahihiya akong gamitin. Ano no problema, Day? Tanggalin mo na yan ngayon din, at gamitin mo yung binigay ko. Ano pinagkaiba? Ayaw ko, gamitin mo yung binigay ko. Pinaghalong-halong ko pa ang mga gamit para makahanap ng isang kahon. Mas gugustuhin pa niyang bumili kaysa gamitin yung akin. Yung pakiramdam na tinanggihan ang pag-aalala mo. Nakakainis talaga. Sige, papalitan ko na ngayon. Okay na ba? Masaya ka na? Naiisip mo ba na yung pag-aalala ko? Nakakaabala sa'yo. Siyempre hindi. Bakit hindi mo ginamit? Yung band-aid na binigay ko, hindi ako naniniwala na dahil lang sa disenyo. Sa totoo lang, ayoko sanang gamitin. Gusto kong itago. Hatsing.
Sino ba ang nag-iisip sa akin? Ate, gusto kang makausap ng advisor mo. Pumunta ka bago magtanghalian. Ganito rin ang ginawa ni Lindsay sa akin noon. Nasaan ang magulang mo? Gusto kong malaman. Paano ka pinalaki? Ako ba ang hinahanap mo? Binibining Lin, anong ginagawa mo rito? Woo. Naalala mo pa ba ako? Ako ang nanay ni Jingan. Ah, ako ang nagpatawag sa kapatid ko. Haha, Ate, Tita, yung pinagagalitan nyo kanina ay kapatid ko. hindi ko po gagawin yun. paumanhin. Sa susunod, bago mo pagalitan ang iba, isipin mo muna kung karapat-dapat ka. Oo, tama po kayo. Alis na tayo. Hoy, Ed. Ang galing-galing mo kanina. May taste ka. Di ba ate ko yan? Hoy, sabay na tayong kumain. Hindi ba ako ang may utang sa kanya? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Kayo na lang kumain. Hindi na ako sasama. Ah, naiinggit pala. Hoy, Ed. Kailan pa kayo nagsimula? Naku. Hindi ba talaga kayo nag-date? Hanapin mo ang tatay mo. Hanapin mo ang tatay mo. Bakit hindi mo itinanggi? Ito ba ang tinatawag nilang pagiging malapit? May bisita kang kaklase. Inayos ko ang notes ko sa chemistry. Dinala ko sa'yo. Hindi ba't may ubot sipon ka? Okay ka lang ba? Medyo masama ang pakiramdam Eh bakit ka pa pumunta? dahil hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilang makita ka. Huwag mo akong tingnan. Bakit? Walang dahilan. Kung titingnan mo pa ako, magagalit ako. Kung titingnan mo pa ako, baka hindi ko na mapigilan. Umupo ka. Kukuha ako ng tubig at gamot para sa'yo. Gamot at tubig. Gusto mo ng candy? Ayoko ng matatamis. Eh mayroon ka bang gustong gusto o pinapangarap na bagay? Meron. Isang taong gusto ko nang, hindi ko man lang pinapangarap sa panaginip. Parang buwan sa kalayuan. Wala naman talaga akong sipon. Eh bakit ka nagkukunwaring may sipon? Yung kasama ko sa tanghalian kanina. Gusto ka rin niya. Hindi, kapatid ko yun. Kapatid mo? Hindi ba yun yung kanina lang? Siya yung nawala noon, ngayon lang nahanap ulit. Ah, Kung wala ka ng ibang sasabihin, umuwi ka na muna. Umuwi ka na nga. Umuwi ka na. Ay, hindi na ako makakatulog nito. Parang seryoso siyang gusto ako. syempre gusto ka niya. Matigas ang salita ni Linwoo pero mabait naman ang puso. Yung pagsasabi niyang ikakancel ang kasal, pambola lang yun, totoo. Sa birthday party mo sa Makalawa. Pupunta talaga siya nun, pagdating ng panahon. Maging cold ka lang. Magpanik talaga yun. CJ. Hindi ko siya papansinin. Matalino naman si Zai Yanwei sa pag-aaral. Pero pagdating sa pag-ibig, parang baboy ang katangahan. Nautunan ni Song Shibai mula pagkabata hanggang ngayon. Woo-woo. Ay, ang astig talaga ng kapatid mo. Nga, pula at berde. Ang cute na. Parinig to kay Xian Huai eh.
Ate, kayo muna mag-usap. Kakain lang muna ako. Kayo muna. CJ, Linwoo, nag-away na naman kayo ni Ahuay, no? Kakaiba talaga ugali niya. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Pag-uusapan ko sa kanya. alaynan. Ang plastic naman ng lalaking yon. Pasensya na, pasensya na. Nagsisimula na ang palabas ni Xeroro. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Siya ang bumangga sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? May ebidensya ba ako na bumangga sa'yo? Bahala na kung sino ang nakabangga sa'yo. Ikaw ang nagbuhos ng alak, bayaran mo ang damit sa presyo nito. Sa nakaraang buhay, sobrang bait ko. Pinagtagpi-tagpi kita kina Miss Luo at Miss Lee. Pinapagsorry kita para humupa ang gulo. Ikaw pa ang nangagat. Ikaw pa ang nangagat. Nagpanggap ka na itinulak kita. Ang cute-cute ko noon. Pay pero, hindi ko kayang bayaran iyon. Wala na akong pamilya. Xeroro, buo at masaya ang pamilya mo. Pero dahil lang ayaw mong magbayad, isinumpa mo pa ang sarili mong magulang na patay na? Nagpapanggap na kawawa, masama naman ang ugali. Bakit nyo ako Gina ganito? Bakit lahat kayo Gina ganito ako? Linawin mo nga, ikaw ang nagbuhos ng alak sakin. Ako ang napi. CJ, Nasiyahan ka na ba? si Xeroro, mahina ang loob pero matapang ang dating. Ayaw niyang maapi kahit kunting-konti. Ngayon, itong pagpapanggap na natulak at nagdugo. Ito na nga ang laging ginagawa niya noon. Pang-akit ng awa. Kanino ka nagpapanggap na kawawa? Dumating na ang audience ng Martyr Act niya. Ruru, ayos ka lang ba? Sino ang nambuli sa'yo? Dahil mahirap lang ako. Minamaliit nila ako. Linwoo, ikaw na naman ba ang nambuli sa kanya? Ikaw. Si Yan Huay, magkasama tayo mula pagkabata. Ganito ka lang mag-akala sa akin. Kung sasabihin kong hindi ko siya inapi, maniniwala ka ba? Inapi ka ba niya? Hay hindi. Nagpapanggap ka pang kawawa. Linwoo, ang sama-sama mo. Nasaan ang pinag-aralan mo? Itigil mo na ang pagkaingit mo. Mahirap ang kalagayan ni Roro. Gagamitin mo pa ba ang iyong kapangyarihan para apihin siya? Si Yan Huay, nababaliw ka na ba? Sino sa mga narito ang nakakita kay Linwoo na inapi siya? Maghanap ka ng testigo para sa akin. Tumahimik ka. Ginoong Zai, siya ang bumano sa akin ng alak kanina. Pinabayaran ko siya pero ayaw niyang magbayad. Ngayon, nagpapanggap pa siyang kawawa rito. Aray, nasasaktan ako sa pagkakapit mo. Kahit na minsan ay nagustuhan kita, pero dinungisan mo ang dangal ng pamilya Lin. Ininsulto mo ang pamilya Lin na walang pinag-aralan. Ang pangyayaring ito ngayon, hindi mapapalampas ng sinuman. Si Yan Huay, tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Ano ang nangyari? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Lumabas ka, gago. Si Yan Huay, hinamak mo ang kapatid ko. Kapatid mo? Ako ay tunay na Ginoo. Kakilala ko lang, kaya hindi pa naipapatawag ang handaan para sa pagkilala. Si Yan Huay, ang pangyayari ngayon, sasabihin ko ng buong buo sa mga magulang. Ang ating kasunduan sa kasal ay pawalang bisa na. Paano nangyari ito? Tingnan mo ang magandang ginawa mo. Tumawag ang pamilya Lin, na walang bisa na ang kasunduan sa kasal. Hala, sino kaya ang nagpadala ng love letter? Sabi ko na nga ba, si Yan Huay, puro hadlang lang sa love life mo ang alam niyan. Tingnan mo, kakakancel lang ng engagement, dumating na ang mga love letter. Talagang naniniwala ka sa akin. Alaynan, para sa iyo, naku, nagkamali pa ng bibigyan ng love letter. Su Jingwang. May kailangan ka ba? Linwoo, may mga bagay ako na. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, pagkatapos ng lahat. Ako, Lanan, gusto kong samahan ka palagi. Hanggang sa huli. Ikaw, hindi kaya, naapektuhan ka ng love letter kanina? Medyo.
Para kay Ming Luo iyon. Pero ito, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Gusto kong malaman ang sagot mo. Ako. Alaynan. Sa buhay na ito, nagawa ko na. Sandali, buhay na ito. Ikaw rin, muling nabuhay. Nung namatay ako sa nakaraang buhay, ano ang nangyari sa'yo? Nang mabalitaan ko ang pagkamatay mo, nang hina ako ng husto. Gumugol ako ng 10 taon. Para gibain ang kumpanya ng tiyuhin mo. Pinabayaran ko siya sa lahat ng utang niya. Ito, gamit ang alaala ko mula sa nakaraang buhay. Naipon ko ng maaga ang ebidensya ng paglustay ng pondo at iligal na transaksyon ng pamilya ng tiyuhin mo. Hindi na natin ito ulitin sa buhay na ito. Ito. Napapanahon ito. Yung mga account sa Ching Yuan. Parang may kakaiba kamakailan. Pa. Tingnan ninyo po ito. Baka makatulong ito para maipaliwanag ang kakaiba ni Tiyo. Ang lakas ng loob nila. Dahil sa'yo. Dahil kay Jiang Fanxing, nagpakita ng awa ang pamilya niya. Nagdadalawang isip, kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Tumahimik ka. Anong karapatan mo para suklayan siya? Ginoong Lin, Ginang Song, kayo'y pinaghihinalaan sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Sumama kayo sa amin. Sa wakas, natapos na ang lahat. Huwag na kayong maglaro. Sandali. Sandali lang, ma. Matatapos na tong laro. Sige na. Sige na. Magbalat ka rin para sa akin. Ikaw na ang magbalat, nagbabalat ako para sa bata. Ma, pakainin kita. CJ. Sa pagkakataong ito, sa wakas, tunay na, nabago ko ang kapalaran ng aking pamilya, at nakita ko ang taong nagmamahal sa akin at minamahal ko. Nag-college kami ng magkasama, parang normal na magkasintahan. Sabay kumain. Sabay kumuha ng stuffed toy. Sabay mag-picture. Bilis, bilis. Ngayong bagong taon, pwede ba akong sumama sa'yo pauwi? Classmate Sue, hinihingi mo ba ang karapatan mo sa akin? Hindi ko na mapigilan. Sige. Umalis ka dyan. Ay, tigilan mo nga yan. Wu, Xiaoxu, bilis, picture na. Yehey,